Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong hinang lahat. Sa unang na maliwanag, ito ang silang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod ng higit ng Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na may sakit na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ay nasa 2nd linggo na ng panahon ng Kwaresma. 2nd linggo. At noong isang linggo, nung unang linggo ng Kwaresma, kung natatandaan pa po ninyo, iminulat tayo
ng ating ebanghelyo sa realidad ng tukso. Naalala niyo pa yung ating ebanghelyo? Last week, si Jesus tinukso at nakaranas mismo ng tukso ng diablo. Ngunit dahil sa pagkapit ni Jesus sa kanyang Diyos Ama, dahil ginamit ni Jesus ang salita ng Diyos Ama, na pagtagumpayan niya ang tukso gamit ang salita ng Diyos. Ngayon naman, ang tema ng ating ebanghelyo ay tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Sabihin niyo nga po, pagbabago ng anyo. Dahil si Jesus ang sentro ng buhay nating mga Kristiyano, hayaan nating matuto sa mga salita, karanasan at halimbawa ni Jesus. Kaya naman, sa pagbabagong anyo ni Jesus, tayo ay iniimbitahan ng 3 bagay na pwede nating gawin ngayong panahon ng Kwaresma. 3 lang po. Okay po ba yon? Hindi ko nadadagdagan. No? Pag nakapang-4 na ako, pwede na po kayo matulog. Okay lang po ba yon? No? 3 lang. No? At sana matandaan natin itong 3 bagay na ito. Una, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na huminto. Una, to stop. Sabihin nyo nga po, nang makita ng 3 alagad ni Jesus na nagbago ang kanyang mukha, ang sabi ni Pedro, Guro, mabuti pa'y dumito muna tayo. To stop, huminto, tumigil, manatili. Gustong manatili ni Pedro at tumigil sa kinaroroonan nila ni Jesus. Marahil gusto pang makasama ni Pedro nang matagal si Jesus. Hindi ba? Kapag ang isang bagay sobrang ganda, sobrang saya, gusto mo munang huminto, ayaw mong matapos. Di ba? Naalala mo noong kasal ninyo? Naalala niyo pa po ba yung kasal ninyo? Di ba ang saya-saya ninyo? No? Walang tigil sa picture, no? Ayaw niyong matapos yung araw na yon, 'di ba? Kamusta na po ngayon? Hello. Gusto niyo nang matapos? 'Di ba pag birthday mo, yung ang saya-saya ng birthday mo, may handa, marami kang bisita, ang daming bumabati sa iyo, parang ayaw mong matapos yung birthday na yon, 'di ba? O kaya nung sinagot mo yung jowa mo, di ba? No? Ang saya-saya niyong dalawa, no? Ang lambing-lambing niyo, parang ayaw niyo nang matapos. Kaya nga, inaalala natin yung anniversary, o kaya kahit nga mansary, di ba? Sineselebrate kasi ayaw niyong mawala yung araw na yon. Parang ganun. Yung naramdaman ni Pedro, sa sobrang saya niya, nakita niya na nagningning si Jesus, nagbago ang kanyang mukha, gusto niyang manatili kasama si Jesus. Sa dami ng nangyayari sa atin ngayon, nitong mga nakalipas na araw, nitong mga nakalipas na buwan, magandang ang paanyaya sa atin ngayong panahon ng Kwaresma ay huminto. Huminto ka muna ulit at manatili kasama si Jesus. Sa mga nangyari at nangyayari, ang hirap makita kung ano ang mangyayari sa atin. Alam niyo po bang nangyayari? Hello. Hello ulit. Alam niyo po bang nangyayari? Wala lang, nakaganyan lang tayo. No? Alam niyo bang nangyayari? No? Nakikita niyo bang nangyayari? Nakakalungkot. No? Hindi ba kayo nalulungkot? Parang hindi natin alam ano bang mangyayari. Saan tayo pupulutin nito? Nangangamba ba kayo? O tuloy lang ang buhay? Nakakatakot, di ba? Ang gulo-gulo. Ang hirap maisip anong mangyayari sa atin. Yung dating magkaibigan, ngayon, tingnan mo,
magkakalaban na. Di ba? Oh, I'm not only talking about politics here, no? Hindi about sa politika lang ito. Well, ganun din sa politika. Pero di ba, tingnan mo, nag-post ka lang ngayon. Oh, ngayon, yung dati mong kaibigan, in-unfriend ka na. No? Alam nyo bang nangyayari yon ngayon? No? Di ba? Oh, yung kanya-kanyang pagpapahayag ng mga pinaniniwalaan, pag hindi sang-ayon, unfriend. Block. Ang gulo-gulo ng mundo. Nakikisali pa tayo. Kaya nga, ang panyaya sa atin, huminto muna. Huminto ka muna kasama si Jesus. Huminto ka muna sandali at magdasal. Sa halip na nagsisiraan o nagkakampihan, huminto ka muna. Tanungin mong sarili mo, sasali pa ba ako? Makakadagdag pa ba ako sa gulo? Huminto ka muna. Dahil sa paghinto, nahihimasmasan tayo. Sa paghinto, nakakalma ang tao. Sa paghinto, nakakapag-isip tayo. At sa paghinto, nakakapagnilay tayo. Kapag magulo na ang lahat, huminto ka muna kasama ni Jesus. Bago ka sumagot, huminto ka muna. Kapag mataas ang emosyon, huminto ka muna. Kapag galit na galit ka, huminto ka muna. Bago mo i-post yan, huminto ka muna. Dahil kapag humihinto, nakakapag-isip, nahihimasmasan, kumakalma, at nakapagninilay tayo. Ito ang imbitasyon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Ang huminto. To stop. Pangalawang imbitasyon sa atin ng Kwaresma ay to look. Ang tumingin. Sabi nyo nga po, to look. Nang magising ang tatlong alagad, pakitingnan nga yung katabi nyo, gising po ba? Gising. No? Yung tatlong alagad ni Jesus, nakatulog. Pero nang magising sila, nakita nila si Jesus na nagniningning. Nakita ng mga alagad ang kadakilaan ni Jesus. Ginawa ito ni Jesus para ipakita sa kanyang mga alagad ang tunay niyang kasinuhan. Ipakita ang tunay na kasinuhan. Sabi nila, ang isang tao makikilala daw sa kanyang tahanan. Agree ba kayo doon? Kapag nakita mo sa kanyang bahay, kasi pag nasa labas, ang ganda-ganda, no? Ang puti-puti, ang gwapo, no? Ang ayos-ayos, pero pag pinunta mo sa bahay, makikita mo yung tunay. No? Burara pala, no? Ang ganda-ganda, no? Ang bango-bango sa bahay, burara. No? O kaya, no? Mukhang ang bait-bait sa labas, po ng po, opo ng opo sa bahay, no? Swail sa magulang. Diyan mo raw makikilala sa bahay. Kaya nga, kailangan mong tignan. Kailangan mong makita para makilala ang isang tao. Kaya bilib ako doon sa mga nakikipagrelasyon na nakilala lang sa cellphone. May kilala ba kayong ganon? Madami. Sino yung isa? Hindi pala pwede, no? Bilib ako doon, no? Paano ka nakipagrelasyon nang hindi mo naman nakilala at nakita? Paano? No? Yung mga nakikita mo sa picture, maaaring iba sa likod ng picture. Yung mga nakikita mo sa video, maaaring hindi yan ang totoo. Kaya nga para makilala ang isang tao, kailangan mong tignan. Mahirap makilala ang isang tao kung hindi mo to nakikita at kung hindi mo to tinitignan. Ito ang panyaya sa atin ngayong Kwaresma, ang tingnan si Jesus. Para makilala si Jesus. Dahil sa pagtingin o paghanap kay Jesus, makakakita ka ng pag-asa. No? Alam nyo, hindi na ako nanonood ng news. No? Hindi na ako nanonood ng TV kasi parang nawawalan ako ng pag-asa kapag nakikita ko yung balita. No?
Hindi nga ako naroon ng news. Sa cellphone naman ako nanonood. No, ganun. Pag nakakakita ako ng ganun, parang nakakapanghina. Parang, ano nang mangyayari sa atin? No? Kayo ba ganun din? Kaya nga, kay Jesus na lang ako tumitingin. Lord, bigyan mo kami ng pag-asa. Dahil kapag kay Jesus tayo tumingin, sigurado may pag-asa pa. Sa mga sawi o bigo sa pag-ibig, tumingin ka kay Jesus. Yung mga parang wala ng pag-asa sa pag-ibig, punta ka kay Jesus. Makakahanap ka ng pag-ibig. Sa mga naguguluhan, walang kapayapaan, kapag sa bahay, ang gulo-gulo, punta ka sa simbahan. Doon ka makakahanap ng kapayapaan. No? Kaya hindi ko masisi yung mga nanay na laging balik ng balik sa simbahan at ayaw sa bahay. Kasi ganoon nakakahanap ng kapayapaan na dapat sana nahahanap sa pamilya, nahahanap sa anak, nahahanap sa asawa. Kung di mo mahanap sa kanila, mahanap mo kay Jesus. Tumingin kay Jesus. Lahat ito, katangian ni Jesus. Kaya kung may hahanapin ka, tingnan mo kay Jesus. Pangatlo at huling paanyaya ng Kwaresma ay to listen. Ang makinig. Sabihin nyo nga po, listen. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Di ba? Daling tandaan. Stop, look, and listen. Habang nakahinto at nakatingin ang mga alagad ni Jesus, may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Malinaw na sa Diyos Ama galing ang utos na ito, ang pakinggan si Jesus. Sa bawat pagbisita natin sa simbahan, sa bawat panimula natin ng panalangin, sinong madalas nagsasalita? Hello? Ako pa rin sasagot. Di ba tanong po yun? No? Sino ang madalas nagsasalita kapag nagdadasal kayo? Yun. Di ba? Kayo, tayo. Yung mga kahilingan natin, wala tayong tigil. Yung mga gusto natin, hindi natin maubos-ubos. Kaya nga sa pagkakataong ito, ngayong Kwaresma, inaanyayahan tayong makinig naman sa Diyos. Maupo lang tayo sandali at huwag munang magsalita. Pakinggan, ano bang sinasabi ng Diyos? Dahil sa pakikinig sa salita ng Diyos na ihahatid tayo sa kabutihan at naliliwanagan tayo sa lahat ng ating mga katanungan. Kaya minsan, hindi mo alam ang gagawin kasi hindi ka marunong makinig. Kahit yung gagawin mo, ikaw din ang may gusto. Manahimik ka muna at pakinggan ang Diyos. Mga kapatid, ito po ang aral na mapupulot natin at paanyaya sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Ang huminto, tumingin at makinig. To stop, look, and listen. Dahil lahat ng ito magdadala sa atin sa kapayapaan. Kapag magulong lahat, huminto. Stop. Kapag hindi ka makasumpong, tumingin kay Jesus. Look. At kapag hindi mo alam ang gagawin, makinig kay Jesus. Listen. Stop, look, and listen. Amen. Amen.